maamme Suomi synnyin maa, soi sana kultainen. Ei Laaksoa, ei Kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa, kuin kotimaa tää pohjoinen, join maa kaunis isien. Ei Laaksoa, ei Kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa, kuin kotimaa tää pohjoinen, join maa kaunis isien. Sun kuukoistukses kuorestaan kerrankin puhkeaa. Viellentemme saa nousemaan sun toivos riemus loistossaan. Ja kerran laulu synnyin korkeimman kaiun saa. Viellentemme saa nousemaan sun toivos riemus loistossaan. Ja kerran laulu synnyin korkeimman kaiun saa. Muli, magandang umaga sa lahat. Palakpakan po natin ang ating mga sarili sa araw na ito. Maraming salamat sa pagdalaw sa isang episodyo na naman po ng Panayam. Ang Panayam po ay proyekto ng ICW bilang magpapakilala sa panitikan, nagpapatuloy doon sa konversasyon tungkol sa panitikan. Bilang overview lang din sa proyektong nagsimula ito ng pandemic para maipagpatuloy nga yung usapan sa panitikan. Ang salinan, isandaang inobasyon mula sa Finland. Makakapanayam natin ang maraming mga translators ng gawang ito. Pero sa ngayon, para simulan ang ating programa, tinatawag po natin ng dekano ng Kolehiyo ng Arte at Literatura para sa kanyang pambungad na mensahe, Dr. Jimwell Naval. Palakpakan po natin, Sitsi. So maraming salamat, Jasper, no? Naghahanap ako ng, meron bang finish dito? Wala na. So magsasalita sana ako ng finish. College of Arts and Letters, no? Pavilion 1131. So, pagbati sa ICW, sa likhaan, sa kanilang napakadalas na serye, no? Kaya nga pwede man tawagin, it's more fun in Cal, no? So, parang twice a week nata may paprograma si Director Vlad Gonzales, no? So, baka hanggang Disyembre pa yan. Pero ngayon, mahalaga ito, no? Dahil isandaan no? Isandaang inobasyon mula sa Finland. So, pagsasalin, no? Ng ilang pananaw, kultura, politika, no? Sa bansang napakalayo sa atin, no? At higit na mas malamig sa Baguio yung ilang beses, no? Wala akong natatandaan tungkol sa Finland kaugnay sa kasaysayan or sa wika, pero may isang bagay na napaka-importante, no, na may kaugnayan din sa salin at sa wikang Tagalog. No, kung natatandaan nyo, ang unang
Miss Universe, no, sa buong mundo ay galing sa Finland, no. That was 1952, no, 1953 naging Miss Finland si Army, no, pangalan pa ni din Army, no. Army Kusela, no, si Army Kusela, at sumali siya sa Miss Universe ng 1953. O ano namang relasyon sa atin 'yan, no? Alam niyo 30 lang yung sumali noon, no? 30 bansa lang ang nag-participate. So sino bang sumali sa Pilipinas noon, no? No? So pero ang mahalaga dito, nakapangasawa siya ng isang Filipino, no? So nagngangalang Virgilio Hilario, no? Actually, hindi siya pinapansin noon. Merong exposition sa Pilipinas. Actually, yung nagkaroon ng Paris, Helsinki Olympics ng 1952, so meron tayong exhibit din doon. Tapos, nag-exhibit tayo sa Pilipinas. In-invite nila itong si Kusela, no, para mag-crown ng Miss Philippines nung araw. So nakita to ni Virgilio Hilario na isang mayaman na negosyante at nagustuhan niya. Hindi siya pinapansin, nagpunta sa Baguio, sinundan niya, tapos talagang gumawa siya ng paraan para maisayaw niya, no? At tinatagalog niya at hindi siya maintindihan. Hanggang hindi pa rin siya pinansin, pero pumunta sa Japan, sinundan niya. Parang nainis na tong si Miss Universe at sinagot niya at nagpakasal sila noong 1953, May 4, no? Nagkaroon sila ng 5 anak. At naging bihasa sa wikang Tagalog, no, itong si Army Kusela, no? Bukod dito, meron pa siyang 6 na wika na fluent siya, no? Kasama ang German, ang Spanish, ang Turkish, English of course, no? Parang ganon. At tagal sila, no, dahil namatay itong si Virgilio Hilario noong 1975, no, pero yung mga anak niya ay at nag-asawa uli siya ng isang Amerikano at naging American citizen na siya. Pero ang pinupunto ko, may mga tala na ang galing niyang, no, pag nakita nyo sa mga video, lumang video, ang galing niyang magtagalog, no. Yun ang connect siguro. Naghanap pa talaga ng connection, no, sa Finland. Pero ibig sabihin, malaking bagay, no, yung migrasyon, yung pagkakaroon ng asawa mula sa ibang lahi sa pagpapalaganap ng wika, no. Hindi ko alam kung sa pagsasalin ganun din, no. Pero siyempre, mamaya siguro yung mga tagapagsalin natin, no, ipapaliwanag nila kung ano ba yung kultura. May isa pang vlogger na actually kaibigan ko yon, taga Bulacan. Kilala niyo yon, nagmumukbang siya, si Benson Dulos, no. Siya ay Finnish ang nationality na niya, pero dati siyang agriculturist at dating chef, no, sa isang restaurant, pero nagtrabaho siya sa Finland. So pero pinapalaganap niya ang kultura, pagkain at iba pa kasaysayan ng Pilipinas, no. So i-visit nyo yung Pinilakan Lakbay, yung kanyang vlog, no, basta tungkol sa mga pagkain at iba pa, no. At pati kasaysayan ikinukwento niya. Taga Bulacan siya at minsan tumutula-tula rin siya. So yun yung connect din siguro, no. Sabi niya marami na raw mga Filipino na nandoon at iba ay nakapangasawa na rin ng mga, siya ay single. Wala siyang asawa, no. Pero siya yung nangunguha ng kabute at binebenta niya. Libre na yung kabute doon, no. Pag bago mag-fall, galing sa summer, papuntang fall, ang daming tumutubong iba't ibang klaseng kabute at siya yung nag-introduce at nagbebenta ng mga kabute, no. Anyway, so ibig sabihin, yung social media, so nagpapalaganap din ng mga iba't ibang kultura, even wika ng ibang bansa. Pero siyempre, iba ang libro, no, na nababasa at nakakatulong sa mga estudyante. So, sana marami pang ganito at hindi lang itong ating author na nasa likod. Hindi yata ito makakarating, no, kasi medyo may edad na, no. So, pero sana makita niya or kung paano natin tatalakayin at kung paano natin unawaan ang kanilang bansa. At sana may mga ganito mga proyekto
na magamit ang likhaan o iba't iba pang institusyon dito sa loob ng campus, no. Yung mga exchange scholar natin at mga estudyante, siguro malaking bagay ang magagawa nila katulad sa mga ganitong klase ng proyekto. So kaya abangan natin mamaya yung mga paliwanag ng ating mga taga-salin, no. So nandiyan yung mga libro, tigi-tigi siyempre, pwede raw tiga-tigalwe. So napakarami, no. So magandang umaga at maraming salamat. Sana magpatuloy pa yung mga ganitong proyekto. Suporta ng universidad, no, kasama ang College of Arts and Letters. So magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat din, Jim Noval. Connect ko lang din po sa sinabi ni Jim, no? Kasi nabanggit niya yung Miss Universe, nabanggit niya yung Filipino. Ngayong araw po ang preliminary competition sa Miss Universe. Kailangan po na suporta ni Chelsea Manalo para manalo siya. Anyway, kasi Bulacan din si Chelsea. So medyo nagtutugma yung mga nabanggit ni Sir G. Charot lang po. Ngayon, para sundan po ang pambungad na mensahe, iwalgan po natin ang direktor ng Lilikhaan UP-ICW, si Sir Vlad Gonzales. Palakpakan po natin sa Sir. Thank you, Jasper. Philippines. Probably hindi finish, pero kung sumali siguro, baka naman may chance. Morning po, ako po si Vlad Gonzales para sa Institute of Creative Writing. Masingit lang, na gusto lang makikompete sa mga beauty pageant joke. Magandang araw siyempre at pagbati sa bahaginan at paglulunsad. May free copies po tayo. Maraming salamat po sa ating embassy at sa organizers sa pagbibigay nito. Ang pamagat ng libro ay 100 inobasyon mula sa Finland. This launch is made possible to our former director, si Sir Joey Romulo P. Bakiran's initiatives in coordinating with the Finnish Embassy. His fellow poet translators, mga Makata po ang nagsalin ng aklat na ito. College of Arts and Letters, of course. May kasama po tayo sa Asian Institute of Tourism. Maraming salamat po sa pag-oo sa proyektong ito. Grana Books ay nasa labas kung gusto po ninyong bumili ng mga aklat ng ating nakasama ating taga-salin at Makata na si Ayer, go na go naman po. At syempre po ay pinadaan po ito, nabanggit ni Jasper, through the Likhaan UP Institute of Creative Writing SPAN, Panayam sa Panitikan Project, which is part of the larger Literature for Social Development Program ng ICW. Pag nabasa ninyo yung libro, pag nabalasan nyo ang laman, the book itself introduces the concept of innovation as something not entirely radical, but in a way as practical solutions for important social needs. Nasabi nilang konti kanina ni Dean Jim, comprehensive healthcare, halimbawa, education, labor mechanisms, high appreciation for literacy, recreation, kahit games, may nakalagay po sa libro, culture and the arts, and a strong sense of pro-people governance. These are solutions and mechanisms that would most probably set an aspirational tone for us, or at the very least, a sense of what could be in our own country, parang ganon. Or, in Filipino terms, the readers of the book may see these innovations, may read it, and sigh, buntong hininga, a long and deep, sana all. Sana all. At sa usapin ng mga sana, na nasa book din ni Ma'am Luna, ng tula, sa usapin ng mga sana at pagsasawika, interesanting madiskubring ang mga bahagi ng proyektong salin ay tinabaho at ginawa ng mga malikaing manunulat sa Filipino. Konting pagdigress, nitong Martes lamang, natalakay namin sa klase sa panitikan ang tanong tungkol sa kailan ba natatapos ang kasaysayan ng isang lipunan, end of history, na ang karaniwang tugon ng mga kasama sa klase ay kapag wala nang nagsusulat ng mga malikaing pyesa o kapag wala nang nagtatala ng kasaysayan sa pamamagitan ng panulat. Sa akin, gusto kong itrato itong paglilipat ng mga salita sa pamamagitan ng pagsasalin bilang isang anyo rin ng pag-aangkin, ng paglalatag ng puwang at pag-asa na sa tulong ng mga kaibigang Makatay may pauunawa na may umiiral ng ganitong bahagi ng mundo at na maaaring may matutuhan at mailapat tayo mula sa mga danas na ito. Patungo siyempre sa isang mas maunlad, mas makatao, mas mabuting lipunan.
At baka hindi naman malabis, maybe it is not too extreme to hope that in the future, we can also have more Filipino poets, playwrights, and storytellers translated from the Philippine languages to Finnish or Swedish o kahit anong wika ng mundo. So parang sana magpalitan din tayo ng mga pagsasalin. So sasalin yung sa ibang bansa. Ginagawa naman na, papakilala pa natin yung mga panitikan natin sa mga kasama sa mundo. Translation can be a medium to paint a more detailed image of the world. We hope that through these collaborative projects, we can continue making all parts of our world become seen and represented. So muli po, maraming salamat at enjoy pa natin ang talakayan. Maraming salamat, Dr. Vlad Gonzales. Sa kasamang palad, hindi po nakadalo ang Finnish ambassador na si Saija Nurminen. Pero bilang kahalili sa pagbasa po ng mensahe ni Finnish ambassador, nandito po si Ma'am Luna Sikatkiado. Palamparan po natin si Ma'am Luna. Magandang umaga po. Babasahin ko po ang mensahe ni Ambassador. Of 100 Innovations from Finland. The book, edited by the Finnish physician and social activist Ilkka Taipale, has been translated to over 50 languages and now into Tagalog. The translation of this book into Tagalog is a significant milestone. It opens the door for a broader audience to explore and appreciate the social, political, and everyday innovations that have shaped Finland into the nation it is today. 100 Innovations from Finland highlights a diverse array of Finnish innovations encompassing not only commercial developments, but also social innovations. These innovations illustrate how Finland has transformed itself into the developed well-being state it is today. Finland is one of the leading countries for education and research. We are the most digitally advanced country in Europe, with a highly technology-oriented economy and society and strong expertise in green technologies and digitalization. For these accomplishments, we owe thanks to the many innovations found in this book. While the innovations reflect the distinctiveness of Finnish society, many of them have had a universal appeal, which resonate with readers worldwide. As we approach the 75th anniversary of the diplomatic relations between Finland and the Philippines next year, this event stands as a testament to our enduring and deep-rooted ties. I am certain that the translation of the book only strengthens the relationship and cooperation between Finland and the Philippines. Thank you once again for this opportunity to take part in the celebration of this important translation. May this book serve as a bridge between our two nations and inspire future generations to innovate and collaborate for a brighter tomorrow. Marami pong salamat. Speaking in behalf of Ambassador Saija Nurminen. Salamat po. Maraming salamat po, Dr. Luna Sikatkiado. Hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Ipapakilala ko na po ang ating moderator ngayong araw at isa rin sa mga translators ng ating 100 inobasyon mula sa Finland. Si Sir Joey Bakiran, Romulo P. Bakiran Jr. is a poet, essayist, and translator. Among his poetry collections are Mga Tula ng Paglusong noong 1992, Onyx noong 2003, Kung Nanaisin noong 2012, at ang Ibig, Mga Pili at Bagong Tula noong 2017. In creative nonfiction, Bakiran's books include Sagad sa Buto, Hospital Diary at Iba Pang Sanaysay noong 2010, and Aish Temasu, Mga Dagling Sanaysay sa Danas, Japan noong 2022. His critical insights are compiled in Hiwatig, Pagsipat sa mga tekstong poetiko at popular from 2014. Muli, nandito po si Dr. Joey Bakiran Jr. Palakpakan po natin siya. Maraming salamat, Jasper.
konting introduction dito sa libro. 2 years in the making ito, pinagawa ng ni Dr. Taipale through the European Union. Kinontak kami, tapos sabi namin, sige, sasagutin namin yan. Kasalin namin. Tapos pagkasalin namin, sabi naman, gusto niyo i-publish? Go. So, ayun, tuloy-tuloy na, no? Nag-aral kami ng film language, 6 months. De, joke lang. English version yung ginamit namin, So, yun. Tapos, hati-hati kami, hating kapatid, Tigo 100 sila, 50 lang sa akin, So, ito. So, tatlo nating translators, ipapakilala ko ng isang bagsakan, 3. Tapos pagkaraan nila magsalita ay ang atin namang reactor na si Dr. Ediser de la Santa mula sa AIT na biglaan ko rin inimbita mga 2 weeks ago. Mabuti at pumayag. So ito ating 3 translators, ipapakilala ko. Si Alan Popa ay author ng 15 aklat ng mga tula. Siya nga pala video yung ating maririnig. Kabilang na ang Narkotiko at Panganorin, Ateneo de Manila University Press, 2018. Walang Pagsidlan, Aklat Ulagad, 2021. At ang Liwanag, Bago Dumilim, Aklat Ulagad, 2021. Din, ginawaran na siya ng Philippine Free Press Literary Award, Manila Critic Circle National Book Award ng Academy of American Poets Graduate Prize at Norma Lowry Memorial Prize noong nag-aaral pa siya ng MFA sa Washington University in St. Louis. Nagtapos siya ng PhD in Literature sa De La Salle University. Naging finalist ang aklat niyang Damagan, UST Publishing House 2018 sa National Book Awards noong 2019 at sa Gintong Aklat Awards din noong 2020. Sa anino ng mga salita ang pamagat ng pinakabago niyang koleksyon ng mga tula na lumabas ngayong 2024. Siya ang patnugod at tagapagtatag ng Aklat Ulagad, isang maliit na palimbagan na nakabase sa Bira, Catanduanes. Nang tanungin siya kung ano ba ang kanyang proseso sa pagsusulat, sa pagsasalin, sabi niya, sa pag-aangkop ng mga kaisipang Finn tungo sa sarili nating wika, maraming pagkakataon na pinaglimian kung paano maisasukutuparan sa ating kalagayan ang itinataguyod nitong konsepto ng inobasyon na tunay na nakaugat sa pangangailangan at nangangalaga sa kapakanan ng nakararami sa lipunan. Ang ating pangalawang tagapagsalita at translator din ng libro ay si Ginoong Niles Jordan Brace, isang premyadong Bicolanong manunulat sa 3 wika. Nagwagi na siya ng ilang ulit sa palangka at 2 beses na idineklarang grand winner ng Balliol Prize for Best Novel. Naging fellow sa 2 ulit sa UP Likaan ng UPICW at ginawaran ng Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas Lifetime Achievement Award noong 2022 mula sa UMPIL. Siya ang kasalukuyang tagapangulo ng National Committee on Literary Arts ng NCCA. Nang tanungin kung ano ang kanyang dictum sa pagsasalin, prinsipyo, ganito ang sagot niya. Ang mismong akto ng pagsasalin ay may sariling ritmo at praktikal na layon. Kung linaw ng kahulugan ang isa sa mga kahingian, mahalagang isinalin ay isang akdang mas gagabay sa magbabasa sa anumang uri ng teksto. Ayun, Ang ating ikatlong tagasalin, tagapagsalita mamaya, ay si Misandel Bertuccio Arguellos na nagtapos ng MFA in Creative Writing at PhD sa De La Salle University, Manila, kung saan siya nagtuturo ng mga kurso sa panitikan at malikaing pagsulat. Editor at tagasalin at author siya ng higit 30 aklat ng tula. 30, konti lang, Sanaysay, nobela, kabilang ang Laging Patungo, Monstruo, at Not the Stuff of Sonnets. Ilang tala sa soneteismo na pawang inilathala ng De La Salle University House ngayong 2024.
Ang sabi niya, nung tanungin tong ano ba ang kardanas niya dito sa librong ito, sabi ay, nagbibigay ang pagsasalin ng 100 panlipunang inobasyon mula sa Finland ng mahalagang kabatiran sa pagpapaunlad ng kanilang buhay at lipunan na maaari nating pamarisan o gawing batayan upang higit pang sumulong. So, pakikinggan natin sila, panonoorin yung una at pakikinggan yung dalawang tagapagsalita mamaya. Unahin natin ang video ni Alan Popa. Bago. Magandang umaga. Bago ang lahat, nais kong pasalamatan ang likhaan UP Institute of Creative Writing sa pag-organisa ng panayam na ito. Nais ko ring batiin ang patnugot ng aklat na 100 Innovations from Finland na si Ilkka Taipale, gayon din ang mga kasama kong tagasalin at editor sa pagkakalimbag ng proyektong ito na taon din ang binilang bago nabuo. Isang malaking karangalan na maging bahagi ng proyektong pagsasalin ng 100 inobasyon mula Finland, lalo na sa panahon na tinatanaw ang pagsasalin bilang mabisang instrumento upang pagtagpuin ang mga kultura. Sa prosesong ito, hindi lamang nakikita ang ugnayan ng magkakahiwalay na mga bansa. Sa halip, natataya rin ng tagasalin ang kanyang paninindigan, lalo hinggil sa mga isyung nakaaapekto sa mga sektor na sangkot sa pinapaksa. Maaring gawing aktibo sa pagpili ng isasalin at sa mismong pagsasalin ang mga aspekto ng akda na maaring magsiwalat ng kalagayan ng mga nasasantabi o naaagawan ng karapatan. Halimbawa, maraming manunulat ngayon ang nagpapahayag ng pakikiisa sa pinagdaraanan ng mga Palestino sa nagaganap na paglipol sa kanila at pananakop sa kanilang lupain ng Israel, sa pamamagitan ng pagsasalin ng mga akdang pampanitikan na naglalarawan sa kanilang pakikibaka at hangaring lumaya. Sa kabilang banda, maaari ring magamit ang pagsasalin upang maharaya sa wikang pinagsasalinan ang posibilidad na maaangkop din ang mga aspekto ng isang kultura na maaring makatulong sa pag-angat ng kalagayan at kamalayan ng mga mamamayang may katulad na karanasan sa lipunang pinagmulan ng orihinal. Sa ganitong paraan ko tinitingnan ang aklat na ito. Nakaugat sa konsepto ng inobasyon ang pagkakabuo ng bansang Finland. At sa bawat aspekto ng lipunan na pinauunlad sa buong kasaysayan, lagi itong nakasandig sa kaisipan na hindi maaring may mapag-iwanan. Litaw sa mga panlipunang proyektong isinasakatuparan ang pagnanais na magkaroon ng pantay na access sa serbisyo ang lahat. Sinasaklaw ng aklat na ito ang mga pagpapaunlad sa lahat ng aspekto ng pamumuhay. Pangkalusugan, pansining, pangedukasyon, pampalakasan, pangkultura, pangteknolohiya, pangagham, at iba pa. Sa mga kabanata na isinalin ko, tumatak sa akin ang mga proyektong pabahay sa Finland na isinagawa para malutas ang mga problema sa kakulangan ng tirahan, mga taong palaboy, at ang pagkakaroon ng slum areas. Detalyadong inilarawan sa wikang konbersasyonal ang mga hakbang na ginawa ng pamahalaan upang gawing abot kaya at sinasalalayan ng programang tumutulong sa mga tao
na magkaroon ng sariling tahanan. Dulot siyempre ito ng saliksik at pag-aaral upang matukoy ang iba't ibang mga salik na posibleng nakaambag sa problema at ang konkretong mga hakbang para masolusyonan ito. Ilang kabanata rin ang nakatalaga para sa iba't ibang proyektong pabahay sa Finland para sa mga minoridad at mga nasa mababang antas ng lipunan na tila kinikilala na maraming problemang panlipunan ang nakaugat sa kawalan o kakulangan ng marangal na pabahay. Bago ako nababad sa proyektong ito ng pagsasalin, bahagya ko lamang nakilala ang lipunang Finnish. Sa pagsasalin ng mga kabanatang nakalaan sa akin, lalo kong napahalagahan ang mga taong mga sistema na pinatutupad na may tunay na malasakit at pagkalinga sa mga sektor na nasasantabi. Halimbawa, ang mga programang tumutugon sa mga problema sa mental health at addiction sa droga. Wala silang pangingimi sa pagpapangalan sa mga suliranin. Halimbawa, ang proyektong schizophrenia upang mahanapan ito ng solusyon sa pamamagitan ng pagtuklas ng bago at proaktibong mga pamamaraan ng paglunas at rehabilitasyon. Mainam din na kinikilala sa aklat ang mga individual na nanguna at nagtaguyod sa mga inobatibong proyekto. Gayon din ang matapat na pagsasakasaysayan sa mga hamon na pinagdaanan. Sa mga klaseng kinuha ko sa pagsasalin sa ilalim ni Nilo Ocampo dito sa UP at ni Cirilo Bautista sa Lasal, pagsasalin ng mga aktang pampanitikan ang napagsanayan ko. Kaya naging malaking hamon sa akin ang proyektong ito dahil mas technical at tigaanong formal ang wika. Salamat na lang at nakasama ko sa gawain ito ang ilang malapit na kaibigan na umalalay sa akin sa proseso. Nakatulong din ang pamilyaridad namin sa estilo ng isa't isa para mabuo ito ng may kaisahan. Naging tuntunin ko sa pagsasalin ang pag-aangkop ng mga salitang Ingles na isina-Filipino upang mas mapagaan ang rehistro at daloy ng mga pangungusap. Mas nasasapol din ng ganitong antas ng pagpapahayag ang diwa ng inobasyon. Sabi nga ni Tinio, sa pagsasalin, nasusubok at napapalawak ang hanggahan ng wika, ang kayang maipahayag sa isang wika, upang sumaklaw sa makabago at mapagbagong mga kaisipan. Kung sa ngayon tila malayong-malayo pa na matupad ang mga inobasyon sa ating bansa o mapatupad ang mga inobasyong ito sa ating bansa, sa nagawang pagsasaling ito, sana ay maisaalang-alang din kung paano makakahanap ng katumbas na makataong pagbabago sa ating sistemang panlipunan. Maraming salamat. Meron ako. Siguro bago magsimula, no? Ano ba yung pag Finland, sa amin nila ay 80% ng snow na bumabagsak sa buong mundo ay nasa Finland. So that's 80%. Tapos sila din ang nangunguna ng world leader sa pagdating sa pag-inom ng kape. So siguro makaka-relate din tayo dun dahil marami ang umiinom ng kape sa Pilipinas pero hindi siguro kasing sarap ng kape nila. Kilala rin ang Finland sa kwento ng maraming duwende
So siguro makakarelate tayo. So ang kanilang kagubatan ay punong-puno ng iba't ibang klase ng duwende, no? Dito sa Pilipinas ay hindi ko alam, no? Sa probinsya, napapag-usapan ng duwende, pero dito matagal kong pagtigil sa Maynila, bibihira akong may nakakausap tungkol sa duwende. Ibang duwende yung nakikita namin, no? Parang ganon. Meron din silang kilala din ng Finland sa, may tinatawag silang national holiday na Sleephead Day, no? Na parang isang buong araw, like July 27, I think, no? Na parang yung isang araw na yung kapag natulog ka, buong taon ay malamang unproductive ka, no? So but they're celebrating that conversely, no, to remind people, no, para ipaalala sa mga tao siguro, no, na hindi pwedeng matulog ng mahaba dahil magiging tamad ka, no? Kilala din siyempre ang Finland na siguro makakarelate din tayo tungkol sa sauna, nakainom. Pero dito kasi sa Pilipinas, ispakol yung naiisip ng marami, no, at hindi siya maganda. Baka ako lang, sorry po. Marami kasi ang isip. Malinis nga ba si Ayer? Pero pag tinignan mo siya, yung hindi siya tinitingnan na health activity or a health site, ang sauna o sauna, no? Parang tinitingnan ito na takasan para ano, and then you have some extra services na alam ni Ayar nung siya ay bata-bata pa. Okay. So parang yan ako ng Finland. Hindi pala siguro natin makakalimutan, Finland is also has been known as one of the happiest countries in the world. At makaka-relate siguro tayo dun dahil kasama din tayo dun sa happiest countries in the world. Kaya lang nagsataka yung mga ibang foreigners, no? Yung ibang mga dayuhan na bakit nagiging masaya tayo kung minsan pathetically, no? Yung mga bagay na dapat ay nalulungkot tayo, masaya tayo. So, strange Filipinos, sabi nila. Pero sa Finland, nababasa na natin yan noon pa na ganun talaga yan. Nung napapunta sa akin yung ganitong proyekto, sa totoo lang, mas na-excite ako dun sa, hindi sa pagsasalin. No? Na-excite ako dun sa, may ganito pala. No? Parang kilala ko lang yung Finland, in glittering generalities. Pero nagulat ako dun sa maliliit na itong innovations na to, deceptively simple. Sabi ko, ang galing naman nila. No? So sabi ko, parang lumipat na kaya ako ng Finland. No? Matagal ko nang binalak na. Parang yung para sa akin, naisip ko, ang isang totoong Filipino ay hindi dapat nagmamahal sa Pilipinas ng 100%. Dapat doble kara ka. Ang hirap-hirap mahalin ng Pilipinas. No? Kapag sinabi mong mahal mo ang Pilipinas with all the mistakes and the shortcomings, parang may problema ka. Kailangan, kung totoo kong nagmamahal sa Pilipinas ay kaya mo rin itong i-entertain yung thought na pwede mo siyang iwan, pwede kang umalis, na hanapin mo yung ibang magandang bagay na hindi nangyayari sa Pilipinas na pwede naman pala. Okay, so pangalawa na namin yung pagsasaling, nakita ko, ang ganda naman ito. Napatunayan ng akdang ito na kapag mahal mo yung gagawin mo, ay masaya mo siyang gagawin. No? So yung pagsasaling dito na ginawa ay parang gustong-gusto ko siya at lagi ko pinagmamalaki ito. Na parang it took 2 years para matapos to. Pero ang dami ko nang pinagkwentuhan at ichinismis ko na ang librong to sa marami. Sabi ko, kailangan ninyong mabasa to. No? Kaya siguro na pinasasalin, hindi lamang sa Pilipino, kundi sa maraming bansa. One thing na hindi ko makalimutan, isang innovation para dito. Sabi nga ni Sir Vlad kanina, sana all. Ang kanilang legislative at parliament ay meron for 20 years, meron silang Committee on Futures. Committee para sa hinaharap, na ang trabaho lamang ng mga legislators na to ay pag-usapan at magplano kung ano ang mga magagandang mangyayari sa kanilang bansa
para sa mga tao, para sa bansa, sa hinaharap. Imagine mo yun. Kaya siguro advance sila. Samantalang bigla kong naisip sa Pilipinas, mas pinag-uusapan ng ating mga legislators ang mga paatras na usapin. Samantalang sila for 20 years na may Committee on Futures. Parang naisip ko, sinong legislator or senador o congressman ang pwedeng mag-introduce nito sa bansa at sabihin magtayo tayo ng isang komite para sa hinaharap, no? Committee on Futures. Siguro tatawa sila. So imagine for 20 years, ano ang ginagawa ng Finland, no? Para sa kanilang Committee on Futures, which is part of the the parliamentary practice. Eto. So, punta tayo sa next slide, Joy. Gusto ko lang i-share dito na yung pagsasalin ay tinitingnan ko rito na layunin at wika. No? Wika dahil this is actually more on a technical and a practical book. No? So kung sa isang nagsasalin, ang nasa isip ko agad, kailangan mas lilinaw, mas makakapagpalinaw yung salin, pakikinabangan ng nagbabasa. So pag nagbasa siya at nalito siya, may problema ang nagsalin dito. No? I'm a believer of the traditional dictum in communication which says, kapag hindi naintindihan, no, ng taong pinagsasabihan mo ng mensahe, may problema ang nagde-deliver ng mensahe. Kahit sa trabaho, ganun din ang ginagawa ko. Kapag yung aking empleyado ay nagkamali sa instruction ko, 50% sinisisi ko yung sariling may problema ako sa instruction na binigay ko sa kanya. Kaysa dikin ko siya na bakit mali ang intindi mo. No? So may problema ako. It holds true dito po sa pagsasalin na yung wika na ginamit namin dito, no, kailangan mas magpapalinaw siya kaysa magpagulo. Okay, and it is tied up to the layunin. Ano ba yung purpose and objective? No? Kasi yung librong to, kailangan nito ng pinasigasig na kamalayan. No? Kailangan tumaas yung awareness na may ganito palang practices and social innovations. No? Naka-cluster to ng kategorya. No? Ang ganda-ganda. At hindi lang para basahin at mamangha, kundi para kumilos. Pwede palang gayahin. In fact, no? Shamelessly, some of the social innovations and some of the projects mentioned in here, no, tini ay dinaya ko na siya na proyekto. Pwede pala. Kasi meron itong mga kategorya tungkol sa kultura, sa edukasyon, sa mga sa katulad natin ng mga nasa panitikan. Marami siya na maraming may ganito, no? And even social, imagine mo, no, meron silang innovations pati tungkol sa mga taong nalulungkot. Na kung tutuusin, parang hindi na naman problema ng ano yan ng Estado, ng mga taong nalulungkot at nagdesisyon na maging silang single or mag-isa sa buhay, pero pinakikialaman sila ng Estado, no? Not as a disruption or an intrusion to the privacy, kundi para tingnan na kumusta kayo. No? Merong programa, inaalala sila. No? Kasama na ang prevention sa mga pagpapakamatay ng mga taong merong nasa depression states. Pinakikialaman nila to, no? Creatively. No? Narito yung nakita ko na saan ang gagaling yung ganitong kultura ng malasakit at pagmamalasakit. No? Tayo naman mga Pilipino, bumabalik lagi ako doon, no? Pardon the comparison. Bumabalik ako doon. Kaya ito yung nakita ko dyan. Next is the slide. Yan. Tinitingnan ko ng pagsasali na ginawa namin dito ay malikhain at paglalarawan pa rin. And konektado ito sa pagpapalinaw pa rin. No? Nandun lagi, malinaw ba yung pagkakasulat? Malinaw ba yung pagkakasalin? Kasi may magbabasa nito. Mas dapat malinawan. At ito ay instrumento, gabay at patnubay. The interbook, the intertranslation, ay dapat magamit siyang instrumento. No? Conversion of the text from text
to action. Kaya nagiging siyang gabay at patnubay. Sabi ko nga kung ito, siguro dapat ito ipamigay sa lahat ng LGUs. My God! Dapat mahiya ang mga LGUs na hindi nila naisip ang mga bagay-bagay na nandito lang pala at ang sisimple. Okay? Next is, tinitingnan ko ito sa katapusan, no? Na itong buong teksto na to, buong aklat na to, dapat ay malinaw at ang wika at kahulihan mapagpanibago. I myself, no? In a very small way, I was transformed. No? Sabi ko, kailangan ko to, no? Kung may ireregalo akong libro, hindi siguro libro ng mga tula o libro ng mga kwento. Gusto ko itong ipamigay. Pag-aralan ninyo ang ganda-ganda ng aklat na to. Ang ganda-ganda ng libro nito. May mababago tungkol sa atin, sa lipunan, sa pagkatao. No? Kaya ito yung inaano ko sa kanila. Lastly, siguro ang ano ko doon, no? Na yung pagsasalin na ginawa namin dito ay tinitingnan namin siya na yung innovation, no? Innovation, ito mismong pagdideklara o pagdidesisyon na ito ay maisalin sa Filipino, ay naniniwala ako na isang innovation mismo. Na this is an innovation and a very transformative one. Maraming salamat po. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Si Niles lang talaga yung makakaisip ng koneksyon ng SONA ng mga taga-Finland at Spakol sa Pilipinas. So medyo nahihirapan akong sundan yun. Anyway, naghanda ako ng 15 tala or notes. Maiksi lang to. Para lang medyo organisado yung sasabihin ko ngayong umaga. At hinati ko ang mga tala na ito sa dalawang bahagi. Una ay tungkol mismo sa pagsasalin para ipaliwanag kung saan ako nanggagaling at isa konteksto rin yung naging pagdulog ko sa pagsasalin ng aklat na ito. No? At yung ikalawang bahagi nga ay ilang obserbasyon lang, no? Tungkol sa aking karanasan sa pagsasalin ng aklat na ito. So ito na yung mga tala, no? 15 tala sa pagsasalin at pagsasalin ng ilang bahagi ng 100 panlipunang inobasyon mula sa Finland. Una, sa kalakhan at bilang pansariling poetika, para-paraan ang tingin ko sa pagsasalin. Una kong narinig ang salitang para-paraan sa nanay ko noong bata pa ako, lalo na pag pinapagalitan niya ako. Para-paraan ka na namang bata ka. Nanggigigil niyang sasabihin habang pinandidilatan ako. Sa ibang salita, ang para-paraan ay alibay o pagdadahilan o tinatawag din nating palusot. Number 2. Sa unang tingin, hindi maganda ang dating ng para-paraan. Masamang gawi, negatibo. Gayunman sa kabilang banda, hindi naman absolutong masama ang dating at ibig sabihin ng para-paraan. Pag pinag-isipan pa nating mabuti. Maaaring mga hulugan din itong maraming paraan o iba't ibang paraan. Malapit sa ways and means sa Ingles. Sa ganito ay neutral lang ito. Maaaring mabuti o masama. Maaari rin itong mga hulugang maabilidad o madiskarte. O sa pinakasimple at tuwiran, maparaan. Maaaring katumbas sa Ingles ng inventive. Siyempre pa ay positibong katangian naman ito kontra sa naunang pagkaunawa sa salitang para-paraan, bagamat dapat ko ring linawin na hindi nga antimanong masama ang ibig sabihin ng alibay. Number 3. Sa ganitong magkakaiba, bagamat magkakaugnay ring pakahulugan ng salitang para-paraan, sinisipat at isinasagawa ko ang sining ng pagsasalin. Nakatuon ang aking poetika at praktika sa pagsasalin bilang paraan o moda, alinsunod kay Walter Benjamin, at sa pagiging maparaan ng tagasalin o inventive, alinsunod kay Anita Raha, Italianong tagasalin at ichinichismis na
ang pseudonymong nobelistang si Elena Ferrante, habang isinusulong din ang konsepto ng pagsasalin bilang pagtatapat at pagtatapat. Number 4. Pag nagsasalin, dalawang gawain ang aking pangunahing ginagawa. Mayroon akong pinagtatapat, ikinukumpisal, at mayroon akong pinagtatapat na dalawang wika or alignment. Magkasabay na nangyayari ang pagkukumpisal at pagtatapat sa gawaing pagsasalin, hindi namimili lang sa dalawa. Number 5. Ang pagtatapat o kumpisal ay pagsisiwalat ng isang tao ng impormasyon na maaaring siya lang ang nakaalam. Kung tutuusin, ganito rin ang pagsasalin para sa akin, bagamat may mahalagang kaibahan. Sa isang banda, may isinisiwalat ang tagasalin. Subalit ang kaibahan, hindi pa niya ito batid at mabubunyag lang din sa kanya sa proseso ng pagsasalin. Higit pa, itong sinisiwalat na ito ay hindi lang impormasyon, dahil hindi naman impormasyon lang ang laman ng panitikan. Sa kabilang banda, nagkukumpisal din ang tagasalin. Hindi nga ba't sinasabing taksil ang tagasalin at isang salarin? Kung gayon, sa pagtatapat ay tila inaako niya ang sala, ang karahasang nagagawa sa wika sa pamamagitan ng wika, sapagkat violente ang pagsasalin o marahas. Inaako niya ang mali, pero hindi talaga mali. Dahil lahat ng pagsasalin ay mali sa simula pa lang. Sabi nga ni Norma Cole, Canadian Makata, tagasalin at visual artist, and I quote, "Translation never takes place since the texts have nothing in common. The words are different." Unquote. Number 6. Kung paniniwalaan ang sinabi ni Cole at nakakiling akong maniwala, wala talagang maisasalin. Sa halip, para sa akin, ang nangyayari sa pagsasalin ay isang pagtatapat. Pinagtatapat-tapat natin ang mga salita, parang mga batang naglalaro. Mga salitang magkakaiba mula sa umpisa at mananatiling magkaiba hanggang sa huli. Inihahanap natin ng katapat ang isang salita. Katapat o katumbas. Kailangang linawin na pag sinabing katapat, hindi ibig sabihin ay kasing halaga o katimbang, may daya o di pagkakapantay-pantay sa pagtatapat na ito. Number 7. May ganitong ideya si Anita Raha sa kanyang sanaysay na translation as a practice of acceptance. Sabi niya, at sisipin ko ang ilang bahagi. What does it mean for me to translate literature? It means establishing an intense relationship which unfolds entirely within the written word. A relationship which begins with one written text and produces a second written text. It is therefore not only a relationship between two languages, but above all, a relationship between two modes of writing, between two utterances that are by nature strongly personal. The text of the other jostles the language of the translator, creating friction, producing a new text in its image and likeness. That is why translating is not transcribing, but rather rewriting in a different language, in a way that remains bound to the original and yet is inventive on its own. The translator's inventiveness is fully dedicated to accommodating the original in the best possible way. End of quote. Number 8. Itong huling bahagi ng CP ang pinakanaibigan ko, ang nagaganap na gitgitan, siksikan, tulakan ng dalawang wika. Tunay na narito ang dahas na lumilikha ng hidwaan na para bang nag-uunahan, nagsasapawan upang makapwesto at hanggang sa wakas ay magkatapat. Magkatapat pero hindi kailanman mag-aabot. Konsepto ng asymptote. Dito kailangan ang pagiging maparaan ng tagasalin upang makuha ang kanyang ipantatapat sa simulaang wika. Sa sandaling makamit ng tagasalin ang kanyang ipantatapat na tunguhang wika sa simulaang wika, lilitaw ang isang malaking realisasyon, ang malaking balintuna. Wala naman palang hindi maisasalin, bagkus lahat ay maisasalin, o lahat ay may pagtatapat at mapagtatapat. Number 9.
Alinsunod ito sa mga ideya ng Makata at tagasaling Swedish-American na si Johannes Goransson. Para kay Goransson, sa kanyang ideya ng pagbebersyon o versioning sa pagsasalin, there is nothing that is untranslatable. Text always change in translation. They have to, by the mere fact that they are versioned in a new language. The words always change. Number 10. Humigit kumulang, ganito ang balangkas at dulog ko sa pagsasaling pampanitikan. Sa ganitong balangkas at dulog ko rin isinali ng mga bahagi ng 100 panlipunang inobasyon mula sa Finland. Bagamat sa kalakhan ay binubuo ng mga artikulo ang aklat, maituturing ko ang mga itong personal na sanaysay. Madarama pa rin sa mga artikulo ang himig ng ako na nagsasalaysay, bagamat maaaring hindi ito ganoon kalitaw at maaaring hindi agad mamalayan sa unang pagbasa. 11. Ito rin ang dahilan sa tingin ko, kaya kawili-wiling basahin ang mga artikulo bukod sa mga interesante nitong mga paksa ng panlipunang inobasyon. Idagdag pa ang elemento ng naratibo na kinakasangkapan din sa mga artikulo. Halimbawa sa isang piyesa, ang medyasyong pangkapayapaan at ang pamana ni Marty at Izari, ganito ang bungad nito sa isang pangungusap na talata. Noong gabi ng Abril 1, 1989, hindi halos nakatulog si Marty at Izari. Agad nangangako ang pambungad ng isang maaasahang kwento. Number 12. Dahil kawili-wiling basahin ng mga artikulo, naging kawili-wili rin para sa akin ang pagsasali ng proyektong ito. Bagamat mahigit 100 pahina ang aking isinalin, masasabi kong hindi naman ako gaanong nahirapan sa pagsasali ng mga artikulo. Normal lang ang mga dinaanan kong proseso sang-ayon sa balangkas at dulog na inilatag ko sa unang bahagi ng listahang ito. Hindi gaanong mahirap, pero mahirap pa rin siyempre. Walang madaling pagsasalin, bagamat maaari namang makapagsalin lahat, basta marunong ng kahit 2 wika lang. Number 13. Dahil 4 kaming nagsalin, may ilang bagay kaming pinagkasunduan sa aming magiging dulog. Isa rito ang gamit ng wika. Wikang karaniwan, at sa mga pagkakataon, mas pinili namin gumamit ng hiram na wika kaysa katutubong wika. Mapala din kami na inedit ni Professor Joey ang salin para sa consistency at ilang kakulangan. Number 14. Isa pang dahilan ng pagkawili ko sa proyektong ito ay ang mga paksa, lalo pat kabilang sa mga natoka sa akin ang tungkol sa kultura at edukasyon. Kahanga-hanga ang mga inobasyong ginawa ng mga Finnish. Nakakaingit din, no, nasabi na nga ito kanina pa, no? Halimbawa sa artikulong mga aklatang Finnish, sinasabi na bahagi ng kanilang buhay ang mga aklatan. Mataas ang pagkilala nila sa karunungan at mahilig silang magbasa. Sa katunayan, sa populasyon nilang 5.5 billion, 3 milyon ang mayroong library card. Number 15. Ang dami, no? Higit kalahati. Number 15, at huli na po. Marami rin silang pampublikong aklatan. 800 sa buong bansa. Ginugil ko kung ilan ang pampublikong aklatan sa Pilipinas. Nasa 1,700. Halos doble lang ng sa Finland. Gayong nasa 117 million na ang populasyon natin kumpara sa 5.5 million ng Finland. Grabe ang inggit ko. Huwag nang banggitin pa ang kanilang libreng edukasyon. Pero, kahit nainggit, nabigyan din ako nito ng inspirasyon habang nagsasalin. Umasa na balang araw, magkakaroon din tayo ng ganito karaming panlipunang inobasyon at maaari nating ipaklat gaya ng ginawa ng editor nito na si Dr. Ilka Taipale. Isa ng magandang simula itong proyektong ito upang mabasa natin sa sariling wika ang mga inobasyon mula sa Finland na maaari nating maging inspirasyon at padron. Kaya isang maalab na pagbati sa mga tagapanguna ng proyektong ito. Salamat po. Ay, maraming salamat sa ating mga tagapagsalita na nagbahagi ng kanilang karanasan.
sa pagsasalin at konsepto ng pagsasalin kaugnay ng sandaang inobasyon. Ngayon naman ay maririnig natin ang reaction ng isang profesor mula sa UPA Asian Institute of Tourism na isang profesor si Dr. Edicer de la Santa sa UP AIT, no? Na pinaglilingkuran niya bilang Graduate Program Coordinator. Nagawaran siya ng UP Scientist 1 sa ilalim ng Scientific Productivity System ng Universidad. Isa siya sa mga tagapagtatag ng Batanes Tourism and Hospitality Monitoring Center, isang pangkat sa liksik na sumusubaybay sa pangmatagalang likaskaya or sustainable na turismo sa Kapuluang Batanes, kaugnay ng United Nations World Tourism Organization International Network of Sustainable Tourism Observatories. Mga kaibigan, si Dr. Edicer de la Santa. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat Professor Joey sa Bakiran sa pag-imbita po sa akin dito sa inyong event. Ito po ay dinig ko kanina ay ikasyam ng pagkakataon na nangyari ito at binabati ko po ang inyong unit dahil sa pagtutuloy-tuloy nitong event na ito. Binabati ko rin po si Dean Naval, magandang umaga, at yung aming dekano si Dean Bani ay nandito rin po para malaman ano yung mga innovation ang galing sa Finland. Siya po actually nagsabi, ikaw na lang magsalita dyan. Ayun po. So sa amin po sa tourism, sa AIT, ang isa po sa tinitingnan namin doon ay yung pong mga factors o mga salik na nakatutulong sa tourism development and management. Kung kaya po yung magiging reaction ko dito sa librong ito ay galing po doon sa kontekstong iyon. Ano po? Pero ano po ba ang mga narinig natin tungkol sa Finland? Ano po? Alam po natin na siya ang birthplace ng mga mahalagang technologies, at saka mga big companies katulad ng Linux at saka ng Nokia. Siguro yung mga bata ngayon hindi na alam yung Nokia, pero 20 years ago, yan ang biggest mobile phone company in the world, at pag mayroon kang Nokia cellphone ay talagang maganda. Ano po? Ngayon po ay wala na siya. Natalo na siya at ibinenta na yung kanyang technology sa Microsoft. Pero 20 years ago, ayan po ay talagang number one. At galing po yan doon sa Finland. Alam din po natin na kasama ang iba pang countries sa Scandinavia, sa Northern Europe, dito rin po nanggagaling yung methodology ni Thor, okay, at saka ng Ragnarok. Ano po, kung manood po kayo ng Netflix, ayan, dyan po natin makikita yung Ragnarok, At ito rin po ay sikat na location ng mga pelikula, halimbawa po ay No Time to Die, yung Dune, yun, may mga eksena po sa Dune na sa Norway din ginawa, yung Star Wars at saka Mission Impossible Fallout. Ayan, yan po yung galing dun sa website ng Visit Finland. In terms of tourism naman po, maaari pong, at narinig na rin natin kanina, kung ano-ano yung mga meron sa Finland na mga natural and cultural attractions. Marami po doon mga winter activities, yung mga fjords na naglalakihan, yung Northern Lights, yung Aurora Borealis, at saka maraming mga UNESCO World Heritage Sites, tulad ng mga malalaking churches na gawa sa kahoy. Kasi po maraming churches sa Europe na gawa sa bato, pero sa kanila, yung mga nasa World Heritage Sites ay gawa naman sa kahoy. Ito po mga
attraction na ito ang naging sandigan ng kanilang masiglang turismo sa bansa. Ang kanila pong domestic leisure trips, according to official statistics, ay 7 million noong 2022. At ang kanila, kumpara po ito sa 5.5 million na population. At kung i-translate po natin ito sa travel propensity, isa pong mahalagang statistics sa tourism ay 127% po ang kanilang travel propensity, meaning to say, yung mga tao po doon ay may kapabilidad na gumawa ng at least one trip, more than one trip per year. For comparison po dito sa Pilipinas, ang atin pong travel propensity ay approximately 89%. Medyo malayo-layo po ng konti. Ang atin pong trips ay 102 million domestic trips noong 2022 at ang atin pong population ay 115, 117. Meron pong 119 pa nga, depende sa tinitingnan. Ang ibig pong sabihin ay hindi po lahat, kumbaga dito sa Pilipinas ay may kakayahang umikot, kumpara doon sa mga naandun sa Finland. So masigla po ang turismo doon, although nagsuffer din siya noong pandemya. Malaki po ang ibinagsak ng kanilang turismo. Nonetheless, yung pong tourism doon sa kanila ay nakapagbibigay ng malaking contribution sa GDP. 3.6% po ng kanilang GDP ay galing sa turismo at nagbibigay ng 7.4% ng employment. Actually po, mas malaki ang sa Pilipinas. Yung pong figures natin dito, for example, sa employment ay mga 8%, tapos yung contribution sa GDP ay mga 12%. Pero doon po sa Finland, ang hinuha ko po ay dahil ito sa diversity noong kanilang ekonomiya. Kahit na po malaki ang, kumbaga, relatively big yung tourism contribution doon sa Finland, ay nananatili pa rin po namang masaya ang mga tao doon. Sabi nga po kanina, ay sila ay kasama sa mga happiest peoples in the world. Katulad din ng mga Pilipino. Nakakaiba sa experience ng maraming European destinations na nagrereklamo sa over-tourism. Halimbawa po sa Espanya ay talagang harap-harapan nilang nagrarally ang mga residente laban sa tourism. Sa Finland po ay hindi naman. Ang tanong po sa mga nag-aaral ng Tourism Development and Management, ano po yung mga dahilan bakit kahit na successful yung tourism dito ay hindi naman nila nananatili silang open at masaya bilang isang lipunan. At ang akin pong hypothesis dito ay ito pong librong ito ang makapagbibigay sa atin ng maraming paliwanag. Dahil yung pong mga social innovations na nandirito ay nagbibigay ng social value that address social needs and challenges in the society. At kapag ka po ganon na masaya ang mga residente, then hindi rin malayo po siguro silang magreklamo kung madadagdagan sila ng ilang mga visitors. Kung kaya po ang susunod pong bahagi ng aking reaction ay pag-identify ng paglahad ng ilang mga palagay ko ay mga insights na makapagpapaliwanag ng development and growth of tourism in Finland. Una po ay yung participatory nature ng governance doon sa Finland. At sangayon nga po dito sa libro, 80% ng mga Finns ay miyembro ng
isang registered association. Kaugnay na rin po nito yung pagkakaroon ng community-centered management strategies and municipal self-governance that give rise to immersive experiences like restaurant day, meron po silang restaurant day doon, meron din pong cleaning day. Ano po? All this po, sa palagay ko, allow residents to participate in decision making, no? Participate in defining tourism policy, no? At kung babasahin po ninyo itong libro ay maliwanag po dito yung kanilang pagkiling tungkol sa towards sustainable tourism. Ano po? At pati na rin po sa ibang mga references, makikita natin yung pagkiling nila diyan sa sustainable tourism. Pangalawa po ay yung mataas na regard nila sa education, no? Reflected in the free food for school children, free education, and the numerous libraries, no, na nabanggit po kanina ni Mr. Arguelles, no? Kung saan Finland is a global leader in library use with 55% of the population having library cards. Ano po? This could only enhance understanding of places to visit, people to interact with, including indigenous peoples like yung Sami, at pati na rin po yung pag-define ng self-identity ng Finnish. Pangatlo po ay yung increased leisure time, no, na talagang isang malaking requirement para sa isang masiglang tourism industry. Ang parental allowance po, sang-ayon dito sa librong ito, ay 263 working days. Aba, ay napakahaba pong panahon yun para sa mga tatay at nanay na mag-aalaga ng kanilang mga bagong silang na anak. Kasama na po dyan yung social credit at saka yung child home care allowances na dinescribe din dito sa librong ito. Kasunod po ay yung pag-enhance nila ng accessibility ng kanilang destinations. Meron silang tinatawag na Road Maintenance Association. So ito po ay membro ng civil society. Hindi po ito, DPWH na kumbaga state-funded institution, kung hindi isang civil society organization na tumitingin sa road maintenance. At kung ito po ay kakambalan natin ng technological innovations, no, para yung mga naghahanap ng greater tourism experiences, pati na rin po yung mga PWDs, talaga pong ma-enhance ang ating accessibility. At ang isa po talaga na kapansin-pansin ay yung tinatawag nilang everyman's rights. Dito po ay inilahad yung ability ng mga taga-Finland to enjoy the outdoors like walking, cycling, camping, skiing, fishing, even if it's private property. Yan po ay kakaiba sa atin dahil pag nanghimasok ka sa private property ay criminal offense po yan. Pero doon po ay hindi. So, ito po ay talagang mag-encourage ng sustainable tourism as they emphasize inclusivity in nature-based experiences. It also aligns with the service design principles prioritizing user accessibility and minimal environmental impact. Importantly, this right applies equally to visitors, further reinforcing the inclusive nature of these rights. So kapag ka nagpunta po tayo doon, ay welcome din siguro tayo nga na maglakad-lakad kahit sa private property. Kaugnay po nito yung kanilang masidhing mga efforts to maintain peace and security through a commitment to egalitarian principles. Yung pagbibigay ng equal rights and opportunities for all people regardless of sex and social classes. Yun po ay talagang dumadaloy dito sa mga innovations na inilahad dito sa libro. Kung kaya po,
ang mataas na kalidad ng social environment na naandoon sa Finland as laid out in the book, no, make the management of cultural and natural attractions, no, from Santa Claus to the sauna, no, much more sustainable. Yung pong sauna pala doon ay ikinakabit nila sa wellness tourism, no? Yung pong Espacol sa atin, hindi naman, ano po. Malayo po. Okay po, ano. Now, beyond tourism, marami pong mga activities and values that may resonate with us Filipinos, ano. Actually, binigay ko po itong soft copy ng libro sa mga estudyante namin, mga graduate students namin, ano. At tinanong ko sila, ano ba ang matututunan nyo dyan sa librong yan, no? Sila po ay actually mga tourism officers, no, from all over the country, at ang iba po sa kanila ay galing sa Mindanao. At tumatak po sa kanila yung ilang mga innovations na nakalahad dito dahil yung iba ay may similarity, yung iba naman ay talagang parang ina-aspire nila, no? Isa na po dyan yung working bees na nakalagay dito na parang katulad po ng konsepto natin ng bayanihan. Ano po? Pangalawa po yung autonomy. Kasi meron po mga areas doon at saka mga indigenous peoples na mataas ang autonomy. At para po doon sa mga kababayan na natin na nanggagaling sa Mindanao, ito po ay isang talagang aspiration nila, no? Kaya po doon po sila nag-focus sa kanilang reaction. Kung kaya po, ang sabi nila ay we want to visit Finland not just because of Santa Claus, kasi it's being marketed as the home of Santa Claus, but to learn about, well, pardon po yung susasabihin kong term kasi medyo tourism po talaga ito, yung place branding. Ano po? For example, how the story of Santa Claus was used to create a tourism product in Finland. Marami din po sa kanila ang kumbaga na-inspire to think about how the innovations, particularly those pertaining to governance, may be applied to the country and the regions. Yung mga para-paraan na sinasabi ni Sir Arguelles kanina. At yun ang isa pong empleyado ng DILG na taga Sambales, ang sabi niya, one innovation that they are planning to do is to introduce the presence of a public library as an indicator for sustainable education for local governments under the seal of good local governance. Ayun po yung SGLG na inaambisyon ng mga local government units natin. Kasi daw po ang sabi nila, hindi daw po pinapansin ng mga local governments yung pag-set up ng libraries. Kaya din siguro mababa ang bilang ng ating mga local libraries. Ano? Ayaw daw po nilang gumawa nun. Dahil andyan na daw po yung internet. Pero dahil sa paliwanag dito sa libro tungkol sa iba't ibang paraan kung paano ginagamit ang mga local libraries, sila po ay na-inspire na gamitin yung presence of a public library bilang ang isang indicator ng sustainable education for local governments. So, maaari po nating masabi sa kabuuan na ang librong ito ay nagpapakita ng isang parang pangkabuuan na case study, no, for developing meaningful, sustainable, and enjoyable tourism experiences. Finland's success in transforming ordinary behaviors and cultural norms into attractions may indeed inspire similar innovations in other countries that have translated the book, and now including probably the Philippines. Ano? For individual Filipino tourists, ito pong librong ito is a way for us to understand the strange and the novel, no? Kasi
yung mga turista po, ang isa pong tinitingnan nila ay yung strange at saka yung novel, ano? But we cannot accept or we cannot go into a place no that we don't really know, no, 100%. We have to help our senses so that we can get our bearings. And this book is a way for us to help our senses as far as the strange and the novel that is Finland is concerned. Sa panghuli po ay gusto kong batiin ang mga taga-salin, sina Misandel Arguelles, si Sir Romulo Bakiran, si Niles Breis, at saka si Alan Popa para sa napakahusay na pag-translate po ng libro from the English version to the Filipino version. No? Napakahusay po, maganda ang pagkakasulat at mas naintindihan ko po bilang mambabasa ang Finland dahil sa librong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po, Dr. Eddie Sir. Ngayon po naman ay bukas na ang ating hapag para sa mga komento, at pagtatanong sa ating reactors at sa ating mga translators, ano? Gaya ng proseso ng pagsasalin at epekto nito sa mambabasa. Pwede pong itanong kung bakit wala sa byline ang mga translators dun sa table of contents ng libro. Talaga bang kasama yun sa disenyo ng 100 Innovation? Collective effort kasi, kaya tinitignan as group work talaga, hindi na... at nakalimutan pa namin nga ilagay yung aming bio notes dito dahil sa ganoon. Ang ginawa ko na lang ay tawag dito, parang curated yung translation. Tinignan ko talaga na closely. Ayun, habang wala pang magtatanong, tanungin muna natin ang mga translators, ano. Yung halimbawa kay Ayer, yung pagtapat at pagtatapat, saan mo na isip ang mga termino yan? Kasi parang magkalaban yung dalawa, di ba? Tapat, eksakto, at saka yung pagtatapat ng kakulangan ay naisip mo ba yan sa danas mo sa pagsasali ng matagal na? Sa inyong dalawa pare, pwedeng tanungin. Dahil din simula nung nagsulat ako, kasama na sa mga interest ko ang pagsasalin. No? Karamihan sa mga una kong binasa ay mga salin, no? Ng mga manunulat na Aleman. No? At iba pang mga manunulat sa Europa at saka sa Asia. No? So, yung marami sa influences ko as a writer ay nabasa ko sa salin, kaya kakambal siya ng interest ko. So, mahabang panahon na rin akong nag-iisip tungkol sa sining na ito. At bagamat hindi talaga sobrang malay, pero may isang bahagi ng kamalayan ko rin na nagtuteorya ng aking sariling paraan ng pagsasalin, at lalo itong napalakas or napatibay noong dahil pumasok ako sa pagtuturo, ay nakapagtuturo na rin ako ng literary translation. So nadagdagan ng mga teorya na binasa ko ang pagnanais ko na makabuo ng sarili kong balangkas. No? At palagay ko itong konsepto ng pagtatapat at pagtatapat, no, ay nabuo, no, sa loob ng mahigit 20 taon ng pag-iisip ko. No? Bagamat patuloy ko pa rin siyang hinuhubog, no, nire-refine, at saka ina-interrogate din, kina-question. Dahil itong sining, no, at praktika, teorya at praktika ng pagsasalin ay isang sining at gawain na hindi rin nagwawakas. No? Napakabilis, no, ng mga developments. No? Napakaraming teorya
no, mula sa kanluran, mula rin sa atin, ano, ang patuloy na nakapagdaragdag, ano, sa pag-iisip, no, ng mabuti sa gawaing ito, na ngayon ngang panahon na ito ay lalong higit na tinitingnan ang bisa, no? Hindi lang bisa sa loob ng akademya, no, kung hindi bisa din sa labas nito at para sa kagalingan ng lipunan, no? Kaya palagi ko mapalad ako nung na-discover ko yung yung para-paraan na termino, no? At tinatanaw kong utang na loob yun sa nanay ko. Na madalas kasi akong dahil pasaway na bata, madalas kwento lang na mabilis, no. Pag naglalaro ako ng bata sa kapitbahay, sa kalaro, iiwan ko talaga yung mga laruan ko sa kanila. Para pag tinawag na ako ng nanay ko, may dahilan akong bumalik. Sabi ko, naiwan ko yung toy ko, naiwan ko yung laruan ko. And then alam nanay ko na pumaparaan ako, para-paraan siya. At yun, palagi ko medyo magtatagal sa akin yung kaisipan at balangkas na yan tungkol sa pagsasalin. Mula sa ating audience, may katanungan ba? May nakarating na ba sa inyo sa Finland? O nagka-jowa online? Finnish? Ay, para po kay Sir Niles na question. Nabanggit niyo po kanina yung meron po kayong unti-unti nang nakuhang mga ideya na bahagi niyo po sa inyong programa. Pwede niyo po bang ma-share kung ano po ba yung nakuha niyong mga ideya na i-adapt niyo na po at kung paano po yung reception ng mga kasamahan niyo dun sa mga bagong ideya na yun? Yeah, okay. Salamat. Kasi yung ginaya ko na yon, no, parang minorph ko siya, tapos ginagawa ko siya. But first, siguro, honestly, I didn't burden myself with the theoreticals and ACADS on this, no? Napaka-theoretical kong tao sa maraming pagkakataon, pero nakita ko na hindi ko siya tiningnan na literary translation, na hindi ko pinagod yung sarili ko doon. Ang naisip ko agad, ordinaryong tao ang magbabasa nito. So, bumabalik ako doon sa dapat mas malinaw siya kaysa nandun ako sa intricacies ng gaano ito kaano, no? Because this, I think tinitingnan ko na hindi ito more on the technical, no? na teksto kaysa practical na teksto, and I considered the translation in this particular case as a pragmatic art, no? Napaka-pragmatic ko lang yung tinitingnan ko. Pero I failed to mention a while ago, ang ganda ng pagsasalin na ginawa dito, na danas namin, ay hindi lang dun sa actual innovations na nandito sa libro, but the framework behind the innovations. In fact, habang binabanggit ni Sir kanina, na kung tinitingnan niya ito sa konteksto, no, purposively, ng tourism, meron ditong makikreate kang innovations na wala dito, pero pwedeng gawin sa Pilipinas simply by discovering the conceptual framework behind. Okay? Isa nakita ko halimbawa, for the purpose ng bigla tayong tourism officer. Meron ditong conceptual framework ng transparency and community-centered activities. Okay. By application, nakakita ako sa Mauban, Quezon ng isang innovation na wala dito, kasi hindi naman dito masyadong diniscuss yung tourism . Meron silang innovation sa Mauban, Quezon na para mapatindi nila yung kanilang local tourism, nagkaroon sila ng tinatawag na heritage tour. Yung heritage tour na yun, nandun lang yun sa Mauban. Pag sinabi nila na pagpupunta ka ng Mauban ay may tourism program kami, dati parang Tagbalite lang. The beaches and the rest, no? Parang ganon. Coastal, beaches. Pero ang ginawa nila, diniscover nila, dito pala may bahay pala dito na hindi naman talaga
alam ng mga tao. Dito pala meron pala ditong Jesuit, si Horacio de la Costa pala may bahay dito. No? Taga-Rom pala siya. No? Kilala natin siya na very brilliant, no? Jesuit. No? Pero taga-Rom pala siya. Yung bahay, sinabi nila, yung bahay na yan ay kahit private, gawin nating stopover, part of the heritage tour, no? Sa sentro. So inopen nila yun, kinausap yung tapos kasama siya. Parang hindi nakapackage yung tour. Hindi pwedeng mamimili ka. Dadaanan mo yun. It's actually a walkthrough, a heritage walkthrough. Tapos, inalis nila yung monumental. Pag tinignan mo dito sa libro na to, they are actually against monumentalization of innovations. So, wag kang pumunta sa ingrande. Pumunta ka sa maliliit, sa minor figures. So, nakita nila doon na meron palang isang banyo na maliit na ginagamit doon sa bayan ng Mauban na kung ikukumpara sa banyos ng Los Baños, historical, ang dami, pero yun, unknown. Pero ginamit yun panahon ng mga Kastila. So, ang ginawa nila, no matter how small and domestic the story, historically, isinama nila sa heritage tour. Pag tinignan mo yon, yung innovations na yon, walang pinagkaiba sa mga innovations na nandito. But they're trying to point out here is the conceptual framework. Saan ang gagaling? No? Katulad ng community-generated. Going back to the tourism, nakita ko po yan sa ang ginawa nila, napansin ko dito na community-generated, no? By application in tourism, pag tingnan mo yan at binalik, sa Mauban, merong indigenous peoples, may mga ita. So, imbis na kunin ng gobyerno, ng LGU na, imbis na kunin nila na empleyado, ang ginawa nilang additional heritage tour ng lugar ng ita, yung ita ang sumasalubong, at binigyan nila ng pagkakataon yung ita ng program na ipakilala ninyo yung kultura ninyo, paano kayo sumasalubong ng turista. Anong klaseng pag-welcome ang ginagawa ninyo? At ano yung word na ginagamit ninyo kapag niyayapos ninyo? At bakit niyayakap ninyo yung mga turista na dumarating na hindi naman yung ginagawa sa iba? Then, all of a sudden, tingnan na namin doon, may percentage yung mga ita sa buong kita ng heritage tour. Hindi lang sa pag-aari ng LGU. So, tapos dinadagdagan nila yun para makita nila na hindi lang kami ang kumikita rito. So, nakita ko yung pag dito, some of the innovations presented here, no, were coming from the conceptual framework of community-generated culture governance. Na hindi naman dito malimbawa kasi hindi sila masyadong nag-dwell doon. In fact, naghahanap ako dito ng innovations on disaster and resilience. So, hindi naman sila masyadong nila yun, kaya wala dito. Pero, pwede kang makakreate ng disaster innovations, resilience innovations coming from the conceptual framework presented here, minus the innovations. Going back dun sa ang isa, meron silang tinatawag ditong youth philosophy camp. Nandito yun. Binasa ko siya. Alam mong ginawa nila, parang naisa-isip ko, grabe naman to. Siguro matatalino yung mga tao doon, kaya ganito. Naisip ko, no. Alam mo yung nila ng youth philosophy camp para doon sa mga estudyante na ginagawa nila? Para hindi talaga yung philosophy na pinag-aaralan mo. Yung camp na binubuo nila as part of a small innovation here, ang sinasabi nila, kung ikaw ay bata o teenager ka o magka-college ka na, ang youth philosophy na tinatanong sa kanya, aside from the usual na lectures nila sa mga philosophers, pero tinatanong yung, anong pinanggagalingan mong personal philosophy? Tinatanong yung bata. So pag alis niya dun sa youth philosophy camp, no, dapat malinaw sa kanya ano yung pinaninindigan niyang personal na filosofiya. No? Ginagawa ko ngayon yun sa mga ibang mga bata na writers. Ginagawa ko siyang parang, actually part of yung meron kaming round table, no? Parang round table, a group of 10 young writers,
magsusulat ka, bago ka magsulat, dapat malinaw sa iyo ang personal na filosofiya mo kung bakit ka nagsusulat at saan ang gagaling to. So parang, shamelessly, now it made public, I got it from there, from this innovation. A transformation, a small one, a small. So I could imagine myself na marami pa siyang pwedeng gawin. Kaya tumang-tuwa ako dito. No? Alam mo yung sinasabi nila na it goes beyond inspiration but aspiration at the same time. Na pwede pala. Pag tinignan mo siya isa-isa, no? Pag tinignan mo siya isa, kung wala yung innovation, yung conceptual framework nandun, then you have to create an innovation or to think of an innovation based on the conceptual framework. Thank you. Ayan, innovation on innovation. Oh, nakikita ni Ginoong Brace, ano? Mayroon pa ba tayong katanungan sa ating panel? Sige, ako mag-share ng konti, no? Napansin ko yung dahil sa everyday, dahil mahilig ako sa kitchen at saka pagluluto, meron itong innovation on the washing machine. Pero yung reason for doing that ay tulad ng sabi ni Mr. Bryce, ay merong philosophy behind. Kasi ang naging issue doon sa pagdi-design ng washing machine, hindi mo washing machine, but dishwasher. Sabi, ang mga kababaihan ay tawag dito, gumugugol ng 3 hours sa pagluluto, mula sa pagluluto, paghahanda ng pagkain, hanggang sa paghuhugas, pagpapatuyo ng pinggan. No? Sabi nung inventor, related sa feminism o pagbigay ng oras sa babae, kung gagawa ako ng dishwasher na makakatipid ng halimbawa, lahat ng design, halimbawa yung kaldero, hindi mo na ililipat sa bandehado para, kasi pag nilipat mo, doble hugas, hindi ba? Binilang niya yon sa minutes, bandehado, plates na gagamitin, kung ilalagay mo sa mesa nang hindi mo na ililipat sa ganun. Merong 10 minutes. Kinuwenta niya yon sa isang araw, makakatipid ng 1 oras ang isang housewife sa paghahanda ng pagkain. At kung 2 beses siyang naghahanda ng pagkain, di 2 oras every day, so sa buong buhay niya, malaking tulong yung makabagong dishwasher. So, pinus yun yung invention na yon para mailagay sa mga So, ang ganda, di ba? Dishwasher lang pero may philosophy behind. Sir, magtatanong po ako kay Mr. Bryce at siguro kay din, dun sa pag-translate, kasi napansin ko na parang mas makapal ito kumpara doon sa English version. Hindi dahil, siguro kasi itong version na ito may mga pictures na Pero gusto ko rin pong itanong yung words, na number of words na ginamit. Para maging mas malinaw, Kung halimbawa po, yung isang innovation dito ay pagpalagay mo ng 1,000 words. Tapos, yung translation po ba, allowed po ba na lumampas kayo doon para mas maging malinaw ang pagta-translate? Magdagdag kayo ng additional na details, paliwanag? Ayun po lang ang gusto kong malaman. Salamat. Opo. I think, isang practical na solution din yun. No? So, hindi mo siya tinitingnan na limitasyon na sakto ba to? No? Dapat ba sakto? No? Lalo pa madaldal ang Filipino, no? Kung minsan, no? Kung ikukumpara mo sa ibang lingwahe, no? Para lang humahaba talaga siya. So, pwede yun para for the purpose of clarity. Lalo na kung syntactically, no? Pag tinitingnan mo siya, grammar-wise, syntactically, hindi mo susundin yung word formation kasi mas pangit ang dating, no? Very awkward, para kang naninigas, no? Hindi siya natural. Lalo, siyempre pakikinggan mo yung daloy at yung ritmo na gaano ba ito kadulas at pakinggan, no?
Kasi hindi mo naman, ano siya, hindi na, lalo na pag tinitingnan na, it's Filipino, no? Compared. Ini-imagine ko nga dahil I also write in Bicol, I speak Bicol also. Kung i-translate ko ito sa Bicol, totally different. Dahil laging nauna ang verb sa amin. No? Laging nauna yung verb. Normal. So, imbis na ako ay kakain, kumain ka. Di ba? Laging nauna yung verb. Kaya parang galit lagi. Parang pabagsak lagi. But it's closer to the nuances of Scandinavian languages. To add lang, malaking tulong po yung meron kaming editor. No? Yun ang mas mahirap na trabaho, yung pagpapasimple pa at pagpapalinaw, no, noong mga salin. No? At isang lubhang mahirap na gawain yung consistency, yung gagawin niyang consistent. Lalo pa 3 tagasalin kaming iba-iba, plus yung salin din niya mismo. No? At binasa ko uli ng buo, tuwang-tuwa ako dahil parang halos isang tinig yung dumadaloy sa salin na ito. No? Ang katangian ng isang mahusay na salin ay nagiging bagong teksto habang pinananatili yung mga bahagi, elemento ng original or ng pinagkunan nung salin. No? At palagay ko napagtagumpayan yon ng aklat na ito sa tulong ng editor na si Joey Bakiran po. No? Siya yung namroblema. No? Paano pag gagawing isa lang tong 3 salin na ito. No? Kaya inabot ng 2 taon. Yung kalahating taon, kaming 3, yung 1 kalahati sa kanya. No? Ayan. Pero siya yung kumuha ng lahat ng bayad, kaya joke lang. Para inabuso. As simple as the norming, I think was important. Kasi collective kami, no? Yung norming doon, for example, as trivial as we decide, anong gagamitin natin sa committee? Lupon o komite? So kung ang napagdesisyonan ay komite at hindi lupon, all of us will be using komite or lupon, as the case may be. At karamihan, hindi takot sa English kasi mayroong, executive director, gusto nung isang nagbasa ay tagapamahal, nangangasiwang tagapamahala. Parang hindi. So, maintain yung English. Hindi takot sa English itong salin na ito. Nahilo ko sa kanila sa construction sila, 3. Can you imagine 10,000 sentences na maraming ang trabaho ko baligtarin lahat yun. Nauna yung verb, so doon nagtatagal sa transposition ng sentence. Kung yung sentence ay napakahaba, puproblemahin talaga yung syntax. Saan mo ilalagay ito? Pag nilayo mo naman, ay naiiba na yung meaning. So, nagbabalansi ka talaga kung ano ang gusto sabihin ng original o kung awkward na, kailangan ilagay mo. Importante kung minsan talaga yung importante rin. Hindi naman siya dapat tanggalin lagi. Sir Joe, di ba yung din, sir, kasi yung dagdag din doon, pagka may ganong conflict, no, I think basic dictum sa salin din yun na what it says, madali. But what does it mean to say? Then we go to the second, what does it mean to say kung hindi mo nasosolve yung what it says? Although given na yon, madali kasi yung what it says eh. That's why, bakit ganito to? So what does it mean to say? Then you have to construct it differently. Yeah. Meron ba bang tanong? Katanungan, mukhang wala na. Kasi hindi nyo pa nababasa yung libro, so hindi masyadong So, may tawag dito, nag-signal na si Jasper na kung okay na, ay okay na. No? Ayan, maraming salamat po sa ating mga tagapagsalita. Palakpakan po natin sila. Ngayon, plug lang. Meron din po tayong book sale ng Grana Books, no? Kung gusto po nating bumili at tingnan yung kanilang mga binibentang aklat, ay nandun po sila sa labas. At
again, meron tayong free books na maaari po kayong makahingi ng extra kung gusto nyong may pagbigyan pa ng mga kaibigan, mga kapamilya, mga mangingibig, mga ganon. Yes. Love month ngayon. Ay hindi, pinapanganak yung mga mga nabuo ng love month. Tama. Ayan. Andito na po tayo sa bahagi ngayon na magagawad po tayo ng sertipiko sa ating mga tagapagsalita. Iniimbitahan po natin ang direktor at ang kawaksing direktor ng Likhahan UPICW para igawad ang mga sertipikong ito sa ating mga tagapagsalita. This certificate of appreciation is given to Alan Popa, Niles Jordan Breyes, Mesandel Arguelles, bilang mga panelist para sa ating panayam sa panitikan, 100 inobasyon mula sa Finland. Ayan. Picture muna. Yes. Parehong sertipiko din po ang ginagawad kay Dr. Eliezer de la Santa at kay Dr. Joey Bakiran bilang reactor at moderator sa ating panayam episode. Picture. Sa pangwakas na mensahe. Salamat Jasper at muli po maraming salamat sa inyong lahat sa pag-attend ng ating episode na ito ng Panayam Series ng UPICW. Gusto kong balikan po yung bilang pagtatapos dito sa ating programa. Gusto kong balikan yung binanggit din ni Sir Vlad, ni Director Vlad kanina, na ang mga tagasalin natin para sa librong ito ay mga makata at mga manunulat. Para sa akin, tumitimos dito sa akin yung lugar talaga ng mga manunulat din sa disseminasyon, syempre, at pagtutulay ng mga bansa at kultura. Tumatak din sa akin kanina sa pagpapaliwanag nila Sir Ayer, Sir Niles, Sir Alan, Sir Joey, yung pangangailangan sa poetics pa rin, sa mga malikhaing prinsipyo, kahit na yung sinasali natin dito, base nga sa paglalarawan ni Sir Niles, ay mas technical, mas practical na tipo ng teksto. Tumatak sa akin yung marami sa mga binanggit ng ating mga speaker sa araw na ito. Binanggit ni Sir Alan kanina, dun sa kanyang video, yung halaga na, at napasadahan din ito ni Sir Joey kanina, yung halaga na nagkakaintindihan yung grupo ng mga translators sa may sensitivity sa wika ng isa't isa at pagpapakita to na yung writing kadalasan naisip natin bilang individual na proseso talaga, pero sa ganitong tipo ng sitwasyon makita natin yung collective talaga na nature dito. Yung transformative na nature ng practice ay nabanggit ni Sir Niles kanina kung paano rin yung mga innovation halimbawa na nandun sa mga libro ay posibleng mag-spur pa ng napakarami pang mga innovation. At tangential din siya sa practice ng pagsasalin. Nabanggit ni Sir Ayer kanina si Benjamin. So, binanggit ni Benjamin about translation na pagkatapos mong i-translate yung isang bagay, nagkakaroon na ito ng sarili nitong buhay. At dun sa binabanggit ni Sir Niles kanina na nakakaisip ng inobasyon, halimbawa galing sa Quezon, na medyo tangential din dun sa mga inobasyon na to. I think very, maganda na nagkakaugnay ito. Yung proseso mismo ng transformation at innovation doon sa proseso ng pagsasalin. At syempre, yung mga binanggit ni Sir Ayer din kanina tungkol sa konsepto ng para-paraan, ang pagsasalin bilang violent din na tipo ng proseso. May kiskisan na magaganap dito. Pagpapakita to na kailangan mo ring pag-isipan talaga poetically kung paano mo ina-approach ang pagsasalin ng anumang tipo ng text. At syempre maraming salamat kay Dr. De La Santa rin sa pagpapaunlak dito sa ating event. Napasadahan niya kanina yung napaka-importante, I think, na pagsa-summarize kung ano yung tipo ng lipunan na meron sa Finland, yung participatory
na tipo ng kultura rito. May isang chapter doon sa libro na binabrowse ko kanina. First time ko rin kasi siyang mamahawakan, pero nakakita ko ng PDF rin na rin ito. Pero nabanggit doon na may samahan sila ng literature, na panliteratura, na ang main purpose ay, katulad halimbawa ng ICW, pagpapagalaganap ng literatura at panitikan, pero nandoon din yung pagdodocument ng oral cultures sa mandato ng mga samahan na to. So ibig sabihin ay may particular na premium talaga na binibigay din yung lipunan na Finland sa kultura at saka sa panitikan bilang bahagi ng progreso ng lipunan sa pangkabuuan. At nagpapasalamat po kami sa mga translators natin, sa mga tagasalin, para mapakita yung ganitong pangangailangan, yung ganitong inobasyon nga na nagaganap sa ibang bansa. Hindi ito nanggagaling sa punto ng inggit, pero parang kaya rin natin malamang itong ganitong mga tipo ng inobasyon din sa atin. At daan yung ganitong mga pagsasalin para sa ganito po na siguro ay pag-usad pa. Kaya po yon, maraming salamat po muli. Kita-kita po tayo sa susunod na panayam. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Rex. Hindi ko mapigilang banggitin na sa usapang tungkol sa inobasyon, ang isa sa mga tulang pinapabasa ni Ma'am Luna sa klase niya, yung Ibig Kong Makita ni Benigno Ramos. At tungkol din siya doon sa pagnanais natin ng mga inobasyon, pagnanais natin ng development doon sa ating kinalalagyan ngayong sa lipunan. Anyway, maraming salamat. At dito na po nagtatapos ang ating panayam ngayong umaga. Pagbati po sa lahat at maraming salamat muli sa pagdalo. Iniimbitahan po muna ang lahat na bilang tradisyon ng Ligahan UBI